Kung lumingon pero ang tingin ko'y nasa sahig. Sir, may mga bagay po na mas mabuting hindi na lang malaman. Pagkasabi ko noon, mabilis na akong lumabas ng pantry. Iniwan siyang nakatayo roon, hawak ang dermos, at marahil, hawak din ang maraming katanungan sa kanyang isip. Habang naglalakad ako pabalik sa nurse station, paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko, hindi kailanman pwede. Hindi na pwede. Pero sino bang niloloko ko? Ang puso ko, iba ang sinasabi. Ang puso ko, umaasang baka pwede pa. Ang mga sumunod na araw matapos ang insidente sa CT scan room at ang usapan namin ni Adri sa pantry ay parang naglalakad ako sa manipis na yelo. Bawat kilos, bawat salita, kinakalkula ko. Ang mga titig ni Adri, mas madalas nang maihalong pag-uusisa, minsan ay parang may bahid ng pag-alala na hindi niya lubos maintindihan. Ang pulang yarn bracelet ko, madalas niyang napapansin, at sa tuwing titingnan niya iyon, parang may kung anong kuryosidad sa kanyang mga mata na hindi niya masabi. Ako naman, pilit na iwinawaglit ang mga iyon. Trabaho lang, Nadine. Trabaho lang. Paulit-ulit kong paalala sa sarili ko, lalo na kapag nararamdaman ko na naman yung kakaibang kilig, yung pamilyar na pintig ng puso kapag nagkakatinginan kami o nagkakadikit ang aming mga kamay nang hindi sinasadya. Isang gabi, habang nagra-rounds ako, napadaan ako sa tapat ng opisina ni Iki Angela Morales. Bahagyang nakaawang ang pinto, at narinig ko ang boses niya, medyo mataas at tila may kausap sa telepono. Hindi ko sinasadyang makinig, pero ang mga salitang binitiwan niya ay sadyang nakakuha ng atensyon ko. Yes, Senator Miranda. I understand your concern. Of course, Celeste's safety is also our priority. The 80th footage is clear, Adri was the target. No, the police are still investigating, but we're keeping a tight lid on this. This fake engagement is the best way to show united front and deter de Guzman. Yes, Adri still has amnesia, he doesn't need to know the full extent of the danger yet. It's for his own good. Nanlamig ako sa narinig ko. 80th footage. Target si Adri. Peking engagement. Kay Celeste Miranda, ang anak ng senador. Para lang ipakita na matatag sila at para sa seguridad. Anong klaseng laro to? Dahan-dahan akong umatras, takot na baka marinig niya ako. Ang puso ko kumakabog ng malakas. Si Adri nasa panganib pa rin. At ang engagement nila ni Celeste, isang malaking kasinungalingan lang pala para protektahan siya. Pero paano si Adri? Paano ang nararamdaman niya? O baka nga, tulad ng sabi ni Itzy Morales, wala siyang alam dahil sa amnesia niya. Kinabukasan, hindi ako mapakali. Dala-dala ko ang bigat ng nalaman ko. Kailangan itong malaman ni Adri. May karapatan siyang malaman ang totoo, kahit pa masakit. Pinuntahan ko siya sa kwarto niya. Naabutan ko siyang nakaupo sa kama, tinitingnan ang isang lumang photo album na dinala yata ng kapatid niya, umaasang may maalala siya. Ang mukha niya, blanko. Adri, tawag ko, nanginginig ang boses. Napatingin siya. Nadine, may problema ba? Ang mga mata niya, laging parang nagtatanong. Huminga ako ng malalim. Itinabi ko muna ang takot ko. Adri, may kailangan kang malaman. Tungkol sa aksidente mo. At tungkol kay Celeste. Nakita ko ang pagbabago sa ekspresyon niya. Mula sa pagkalito, napalitan ito ng kaba. Anong meron? Umupo ako sa silyang katabi ng kama niya. Adri, yung aksidente mo hindi yun ordinaryong car crash. Dahan-dahan, isinalaysay ko sa kanya ang lahat ng narinig ko mula kay Itzy Morales, ang tungkol sa CCTV footage na nagpapakitang sinadya ang aksidente, ang tungkol sa disgruntled investor na si De Guzman na target siya, at ang pinakamasakit sa lahat, ang tungkol sa peking engagement nila ni Celeste Miranda para lang sa seguridad niya. Habang nagsasalita ako, ang mga mata ni Adri ay nakatitig lang sa akin, hindi kumukurap. Nakikita ko ang unti-unting pagguhit ng sakit, ng galit, ng pagkadismaya sa mukha niya. Ang mga kamay niya naikuyom sa ibabaw ng kumot. Nang matapos ako, isang matagal na katahimikan ang namayani. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng AV drip na nakakabit pa rin sa kanya, patak-patak-patak. Lahat-lahat kasinungalingan, basag niya sa katahimikan, ang boses niya ay garalgal, puno ng pait. Ginagamit lang nila ako.
Dahil wala akong maalala? Hindi ako nakasagot. Ano pa bang sasabihin ko? Ang sakit na nakikita ko sa mga mata niya, parang dinudurog din ang puso ko. Akala ko si Celeste, akala ko totoo yung hindi niya matapos ang sasabihin. Yumuko siya at nakita ko ang pagtulo ng luha mula sa kanyang mga mata. Sunod-sunod. Tahimik. Pero ramdam na ramdam ko ang bigat ng kanyang nararamdaman. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Inabot ko ang kamay niyang nakakuyom. Dahan-dahan, hinaplos ko ito. Ang init ng palad ko dumampi sa malamig niyang balat. Adri, bulong ko, ang sarili kong mga mata ay nagsisimula na ring mamasa. Nandito ako. Hindi ka nag-iisa. Iniangat niya ang kanyang mukha, ang mga mata niya inamumugto at puno ng hinanakit. Tinitigan niya ako, at sa mga matang iyon, nakita ko ang isang desperadong pangangailangan ng katotohanan, ng karamay, ng isang taong mapagkakatiwalaan. At doon, sa gitna ng kwartong puno ng mga kasinungalingan at sakit, sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nag-iyakan kaming dalawa. Magkahawak ang aming mga kamay, ang mga luha namin ang naging saksi sa bigat ng aming nararamdaman. Ang iilain, patuloy sa pagpatak, parang orasan na binibilang ang bawat sandali ng aming pagluha. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng walang katok-katok. Adri, darling. As brought you your favorite blueberry cheesecake. And guess what? Daddy wants to tea. Si Celeste Miranda. Nakangiti, may dalang cake box at tila walang kamalay-malay sa eksenang naabutan niya. Natigilan siya nang makita kaming dalawa. Ang mga kamay naming magkahawak. Ang mga mata naming parehong namumugto. Ang ngiti niya, dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na tingin. Ang cake box, muntik nang mahulog sa kanyang kamay. What is the meaning of this? Ang matigas niyang tanong, ang boses niya'y puno ng hindi maitagong pagkainis at selos. Tumingin siya sa akin, mula ulo hanggang paa, na parang dumi akong nakadikit sa sapatos niya. At sino ka naman sa akala mo? Ang ahas na nurse na umaaligid sa fan ko. How dare you? Binitawan ko ang kamay ni Adri, kahit labag sa loob ko. Tumayo ako, hinarap si Celeste. Ang galit na kanina pa namumuo sa dibdib ko para kay Adri, ngayon ay tila naghahanap ng mapagbubuntunan. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Miss Miranda, simula ko, pilit na pinapakalma ang boses ko, kahit na sa loob-loob ko ay kumukulo na ang dugo ko. Wala po kayong karapatang tawagin akong ahas. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko bilang nurse ni Sir Adri. Tumawa si Celeste, isang tawang sarkastiko at puno ng pangmamaliit. Trabaho? O paglalandi? Anong klaseng nurse ang umiiyak kasama ang pasyente niya, ha? At hawak-hawak pa ang kamay. Siguro sanay ka ng mang-akit ng mga mayamang pasyente, no? Gold digger. Ibinagsak niya ang dala niyang cake box sa ibabaw ng mesa, lumikha ito ng malakas na kalabog. Kinuha niya ang isang clipboard na may lamang mga papeles, marahil ay medical chart ni Adri, at ihinagis ito sa direksyon ko. Nagkalat ang mga papel sa sahig. You know what? I've had enough of you. Pinagbibigyan lang kita dahil sabi ni Angela, kailangan ka raw ni Adri. Pero malinaw na mas malaki pa ang perwisyo mo kaysa tulong. I'm going to have you fired. At si Adri, dadalhin ko na siya sa States. Doon, malayo sa mga katulad mong manggagamit. Ang mga salitang key gold digger at manggagamit ay paulit-ulit na umalinggaw sa tenga ko. Ang sakit. Sobrang sakit. Para akong sinampal ng paulit-ulit. Gusto kong sumagot, gusto kong ipagtanggol ang sarili ko. Gusto kong isigaw na hindi pera ang habol ko kay Adri noon at lalong hindi ngayon. Pero anong silbi? Maniniwala ba siya? Maniniwala ba ang kahit sino? Sa halip na sumigaw o umiyak pa, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ko. Pagod na akong masaktan. Pagod na akong magpaliwanag. Tumingin ako kay Celeste, direkta sa mga mata niya. At sa kauna-unahang pagkakataon, umiti ako. Isang ngiting hindi matamis, hindi mapait. Isang ngiting nagsasabing, sige lang. Sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin. Hindi na ako apektado. Siguro nga, tama ang kasabihan, minsan ang pinakamagandang sampal ay hindi ang pisikal, kundi ang ngiting hindi nila inaasahan. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Celeste.
Halatang hindi niya inaasahan ang reaksyon ko. Siguro, expected niya na magwawala ako o magmamakaawa. Bago pa siya makapagsalita ulit, biglang kumilos si Adri. Dahan-dahan, inabot niya ang kamay niya at kinuha ang isang bagay mula sa bedside table. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang singsing. Isang kumikinang na diamanteng singsing. Engagement ring. Ang mga mata ni Celeste biglang nagliwanag. Ang galit sa mukha niya napalitan ng pananabik. Pero hindi sa kanya iniabot ni Adri ang singsing. Tinitigan ni Adri ang singsing. Pagkatapos, tumingin siya kay Celeste, ang mga mata niya ay malamig at walang emosyon. Celeste, sabi niya, ang boses niya ay kalmado pero may bigat. This disengagement it's over. Kinuha niya ang singsing mula sa kahon. At sa harap naming dalawa, dahan-dahan niyang inilapag ito sa tray ng mga gamot ni Nadine. Sa tabi ng mga bulak ng alkohol ng syringe. Isang mamahaling diamante sa tabi ng mga ordinaryong gamit sa ospital. Isang simbolismo ng isang peke at tapos ng kasunduan. Nanlaki ang mga mata ni Celeste. Hindi makapaniwala. Adri, what are you doing? Nababaliw ka na ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo. This is for your own good. For our families. Their own good, mapait na ngumiti si Adri. O para sa kapakanan ng pamilya niyo. Celeste, I may have amnesia, but I'm not stupid. At lalong hindi ako papayag na gamitin niyo ako. Tumingin siya sa akin, isang tinging puno ng pasasalamat at isang bagay na hindi ko pa mapangalanan. Salamat, Nadine. Salamat sa pagsasabi mo ng totoo. Si Celeste, namumula na sa galit. You'll regret this, Adri. You'll both regret this. Padabog siyang tumalikod at lumabas ng kwarto, malakas na isinara ang pinto. Naiwan kaming dalawa ni Adri sa katahimikan. Ang singsing sa tray ng gamot, kumikinang pa rin, parang isang paalala ng dramang katatapos lang. Huminga ako ng malalim. Ang bigat sa dibdib ko, parang nabawasan kahit papaano. Pero alam ko, hindi pa tapos ang lahat. Ang galit ni Celeste, ang mga banta niya simula pa lang ito ng panibagong gulo. Lumipas ang ilang araw matapos ang komprontasyon namin ni Celeste at ang pagbasura ni Adri sa peking engagement nila. Ang tensyon sa ospital, ramdam na ramdam. Si Angela Morales, halatang galit na galit kay Adri, pero wala siyang magawa. Si Adri naman, mas naging determinado na alamin ang lahat tungkol sa nakaraan niya, at mas lalo siyang naging malapit sa akin. Hindi na bilang pasyente at nurse lang, kundi bilang dalawang taong may pinagsamahan, kahit hindi pa niya lubos na maalala ang lahat. Isang gabi, may malaking gala fundraiser ang Gateway Medical Center na gaganapin sa San Rafael Convention Hall. Required lahat ng department heads at ilang staff na umattend. Ako, dapat ay off-duty, pero biglang nagkasakit ang isang kasamahan kong nurse na naka-assign para mag-standby medical team doon, kaya ako ang ipinalit. Medyo hassle, pero trabaho ay trabaho. At least, makakalabas ako ng ospital kahit saglit. Pagdating ko sa San Rafael Convention Hall, namangha ako sa ganda ng lugar. Malaki, elegante at puno ng mga taong naka-formal attire. Mga doktor, negosyante, politiko, lahat ng bigatin nandito. Feeling ko na out of place ako sa simpleng nurse uniform ko, pero inisip ko na lang na trabaho ito. Habang inaayos ko ang first aid station sa isang sulok, biglang may tumawag sa pangalan ko. Mama Nadine. Napalingon ako. Ang kambal. Si Miko at Maya, tumatakbo palapit sa akin, suot ang napakagandang bestida at barong. Ano nang ginagawa nila dito? Sa likod nila, nakita ko si Angela Morales, kasama ang asawa niya at dalawa pang bata na kasing edad ng kambal, mga pamangkin niya siguro. Umiti si Morales sa akin, isang ngiting pilit at hindi ko maintindihan. Nadine, buti nandito ka, sabi ni Morales. Pasensya na, hindi ko na nasabi sa'yo. Kinuha ko kasing Flower Kids ang kambal mo para sa event. Ang cute nila, di ba? At saka, naisip ko, para makasama mo rin sila kahit papaano. Flower Kids. Hindi ako na-inform. Medyo nagulat ako, pero at the same time, natuwa na rin dahil makikita ko ang mga anak ko. Kinarga ko sila at hinalikan. Ang bango-bango.
Ang ganda-ganda naman ng mga anak ko, sabi ko, niyakap sila ng mahigpit. Salamat po, Dosi, sa pag-imbita sa kanila. Kahit may konting hiya at pagtataka sa biglaang desisyon ni E.K. Morales, nanaig ang tuwa ko na kasama ko ang kambal. Ang programa, nagsimula na. Mga speech dito, mga parangal doon. Ang kambal, kasama ang ibang mga bata, ay nasa backstage, naghihintay ng cue nila. Ako naman, pabalik-balik sa first aid station at sa backstage para silipin sila. Maya-maya, inanunsyo na ang susunod na magsasalita, si Amy Hadrian Vega. Napatingin ako sa stage. Si Adri. Naka-eleganting suit, medyo payat pa rin pero halatang malakas na. Ang brace sa binti niya, halos hindi na mahalata. Gwapo. Ang gwapo-gwapo niya. Parang bumalik kami sa university days, noong palagi siyang laman ng stage para sa mga student council activities. Nagsimula siyang magsalita. Tungkol sa pagbangon mula sa trahedya, tungkol sa pasasalamat sa mga taong tumulong sa kanya, tungkol sa pag-asa. Ang boses niya, malinaw at puno ng kumpiyansa. Nakakabilib. Habang nagsasalita siya, biglang kumidlat ng malakas sa labas. Ang malalaking bintana ng convention hall nagliwanag. Sinundan ito ng malakas na kulog. At bigla, brownout. Nawala ng kuryente ang buong hall. Sigawan ang mga tao. Kanya-kanyang cellphone ang binuksan para magkaroon ng kaunting liwanag. Emergency lights sumindi pero madilim pa rin. Kinabahan ako. Nasaan ang mga anak ko? Miko. Maya, sigaw ko, sinusubukang hanapin sila sa dilim. Bigla, isang spotlight ang bumukas, pero hindi nakatutok sa stage. Nakatutok ito sa gitna ng aisle, malapit sa harapan. At doon, nakita ko sila. Ang kambal ko. Nakatayo, magkahawak kamay. Si Miko, may hawak na maliit na placard. Si Maya, may hawak ding isa pa. Dahan-dahan nilang itinaas ang mga placard. Ang placard ni Miko, hanapin ni Hi. Ang placard ni Maya, Dengue totoo mong pamilya. Nanlaki ang mga mata ko. Anong-anong ibig sabihin nito? Sino ang may pakana nito? Si E.K. Morales ba? Kasabay ng pagtaas ng mga placard, isang boses ang narinig mula sa sound system na biglang gumana ulit kahit emergency power lang. Boses ng bata. Boses ni Miko. Papa. Papa, ikaw po ba ang papa namin? Sinundan ito ng boses ni Maya. Papa, nami-miss ka na po namin. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Ang mga salitang iyon, ang mga placard, ang spotlight sa mga anak ko lahat, parang isang panaginip. Isang masamang panaginip. Napatingin ako kay Adri sa stage. Nakatayo siya roon, tulala, nakatingin sa kambal. Ang mukha niya, puno ng pagkalito, ng gulat, ng isang emosyong hindi ko pa nakikita sa kanya dati. Miko. Maya. Ano yan, sigaw ko, sinusubukang lumapit sa kanila, pero napakaraming tao ang nagkakagulo. Bigla, tumakbo si Adri. Mula sa stage, bumaba siya, kahit may brace pa rin ang binti. Tumakbo siya papunta sa kambal, hindi inaalintana ang dilim at ang mga taong nakaharang sa daan niya. Nang makarating siya sa harap ng kambal, lumuhod siya. Tinitigan niya ang mga mukha nila. Ang mga dimples. Ang mga mata. Kayo-kayo ba? Hindi niya matuloy ang sasabihin. Ang mga mata niya, nagtatanong, naghahanap ng kasagutan. At sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng daan-daang tao, sa gitna ng mga flash ng kamera ng media na nagsimula ng mag-unahan para kumuha ng litrato na parang kulog sa ingay, sumigaw si Adri, ang boses niya ay basag at puno ng emosyon. Sila gang hindi anak we. Ay gang days nila. Napahinto ang lahat. Ang buong hall, natahimik. Ang tanging maririnig lang ay ang mga camera clicks. Tumingin si Adri sa akin, ang mga mata niya ay puno ng luha. Nadine! Nadine, mahal pa rin kita. Parang bombang sumabog ang mga salitang iyon sa buong convention hall. At sa puso ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang mga luha, kusa ng tumutulo sa mga mata ko. Ang mga flash ng kamera, nakakasilaw. Ang mga bulungan ng tao, nakakabingi. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay lang ang malinaw sa akin. Ang sikreto, nabunyag na. At ang multo ng nakaraan, hindi na multo. Buhay na buhay.
At kaharap ko na. Isang buwan. Isang buwan ang lumipas mula noong gabing iyon sa San Rafael Convention Hall. Isang buwan ng puro kaguluhan, intriga at pag-aayos. Ang revelasyon ni Adri naging headline sa lahat ng dyaryo at social media. Ang pamilya Vega nahati ang opinyon. Si Angela Morales, galit na galit sa simula, pero kalaunan, natutunan na ring tanggapin ang katotohanan, lalo na nang makita niya kung gaano kamahal ni Adri ang kambal at ako. Si If de Guzman, ang investor na nagtangka sa buhay ni Adri, nahuli rin sa tulong ng footage at ng testimonya ng ilang saksi. Ang buhay, parang isang teleserye na ang hirap subaybayan. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang naging malinaw, ang pagmamahalan namin ni Adri at ang pagmamahal namin sa aming mga anak. Kahit na ang alaala ni Adri ay hindi pa rin 100% bumabalik, ang puso niya, alam kung sino ang dapat nitong mahalin. At ngayon, narito kami. Sa tabing dagat ng Isla de Clara. Isang maliit, pribadong isla na pag-aari ng isang kaibigan ng pamilya Vega. Ang araw, papalubog na, nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Ang hangin, sariwa at may amoy ng dagat. Ang mga alon, marahang humahalik sa buhanginan, parang musika sa aming mga tenga. Isang simpleng kasal. Iyon lang ang hiniling namin. Walang magarbo, walang maraming bisita. Tanging ang mga pinakamalalapit na pamilya at kaibigan lang ang naririto. Si Nanay Fe, ang lola ko, umiiyak sa tuwa. Ang mga magulang ni Adri, na sa wakas ay natanggap na rin ako, ay nakangiti. Si Beshi Gina, ang best friend ko, abot tenga ang ngiti. Ang kambal, si Miko at Maya, ang aming mga ring bearers. Suot nila ang puting bestida at barong, at sa kanilang mga maliliit na kamay, dala nila ang 2 unan na may nakapatong na pulang yarn. Ang mga pulang yarn na ginawa naming promise bands inoon, ngayon ay magiging wedding cord namin. Ang simbolo ng aming pangakong hindi na muling magkakahiwalay. Habang naglalakad ako papunta sa altar na gawa sa kawayan at pinalamutya ng mga puting bulaklak, kasama si Nanay Fe, ang mga mata ko ay nakatuon lang kay Adri. Nakatayo siya roon, sa tabi ng pari, suot ang isang simpleng puting polo at khaki pants. Ang peklat sa kanyang sentido, na alaala ng aksidente, ay kitang-kita pa rin. Pero sa halip na maging sagabal, ito ay naging simbolo ng kanyang katatagan, ng kanyang pagbangon. Nang makarating ako sa harap niya, hinawakan niya ang mga kamay ko. Ang init ng kanyang mga palad, pamilyar at puno ng pagmamahal. Umiti siya, at sa mga mata niya, nakita ko ang lahat ng sakit, lahat ng hirap, lahat ng pag-asa, at lahat ng pag-ibig na pinagdaanan naming dalawa. Ang seremonya, simple lang pero puno ng emosyon. Ang mga pangako namin sa isa't isa, hindi na kailangan ng mahahabang salita. Ang mga puso namin, alam na ang laman ng bawat isa. Nang oras na para sa mga mensahe, isang hindi inaasahang bisita ang lumapit. Si Celeste Miranda. Nagulat kami. Pero sa halip na galit, nakita namin ang pagsisisi sa kanyang mga mata. May dala siyang isang maliit na regalo at isang sobre. Adri, Nadine, sabi niya, ang boses niya ay malumanay. Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Nabulag ako sa galit at inggit. Sana mapatawad niyo ako. Iniabot niya ang sobre kay Adri. These are the signed drop charges. Wala nang kaso. Wala nang gulo. Napangiti si Adri. Salamat, Celeste. Pinapatawad ka na namin. Ngumiti rin ako. Ang bigat na matagal ko nang dinala parang biglang gumaan. Pagkatapos ng seremonya, habang pinapanood namin ang paglubog ng araw, yakap-yakap ni Adri ang kambal. Ako naman, nakasandal sa balikat niya. Hinaplos ni Adri ang peklat sa kanyang sentido. Ang peklat na to, sabi niya, nakatingin sa akin. Ito ang paalala sa akin kung paano ako natutong umibig ulit. Kung paano ko nahanap ang pamilya ko. Kung paano ko nahanap ka ulit, Nadine. Napangiti ako, ang mga luha ng saya ay nagsisimula na namang mamuo sa aking mga mata. Hinawakan ko ang dibdib ko. At ang peklat ng puso ko, Adri, sabi ko. Pinunasan mo na. Pinagaling mo na. Hinalikan niya ako, isang halik na puno ng pangako, ng pag-asa, at ng walang hanggang pag-ibig. Ang mga alon, patuloy sa paghampas sa dalampasigan. Ang mga paa ng kambal, nilalaro ang tubig.
Isang matandang babae, si Nanay Faye, ang lumapit sa akin at isinabit sa lig ko ang isang puting rosaryo, simbolo ng kanyang basbas. Kinuha ni Beshi Gina ang cellphone niya. Okay, family picture. Nagsiksikan kaming lahat, ako, si Adri, ang kambal, si Nanay Faye, ang mga magulang ni Adri, si Beshi Gina. Ang sunset, nagbigay ng perpektong liwanag, parang isang heart lens flare na sumasakop sa aming lahat. Click! Ang tawa ng mga bata, ang ngiti sa aming mga labi, ang pag-ibig na bumabalot sa amin, lahat, nahuli sa isang litrato. Isang litrato ng isang pamilyang sinubok ng tadhana, pero sa huli, pinagbuklod ng pag-ibig na hindi kayang burahin ng kahit anong peklat. Habang dahan-dahang naglalaho ang liwanag ng araw, at ang mga bituin ay nagsisimula ng sumilip sa kalangitan, alam ko, ito na ang simula ng aming happily ever after. Isang happily ever after na may mga peklat, pero mga peklat na nagpapaalala sa amin kung gaano kami katatag, at kung gaano kalakas ang pag-ibig na nagbubuklod sa aming pamilya. Ang mga alon patuloy sa pagkanta. Ang pag-ibig mananatili. Magpakailanman. Minamahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Nadine at Adri. Bawat kabanata, bawat cliffhanger, bawat luha at ngiti, naramdaman ko ang inyong presensya, ang inyong pananabik, at iyon ang nagbigay sa akin ng inspirasyon upang tapusin ang kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng istoryang ito ay parang isang roller coaster ride ng emosyon para sa akin. May mga pagkakataong napapangiti ako habang tinatahak ang mga tikilig di moments, may mga sandaling napapaluha ako sa bigat ng kanilang mga pinagdadaanan, at may mga oras na parang gusto ko na lang yakapin sina Nadine at Adri para sabihin, kaya nyo yan. Ang bawat karakter, lalo na ang kambal na sina Miko at Maya, ay naging parang tunay na mga kaibigan at pamilya sa akin. Sa likod ng mga drama, ng mga plot twist, at ng mga nakakakilig na eksena, ang pinakalayunin ko sa kwentong ito ay maipakita ang ilang mahalagang aral sa buhay. Una, ang kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. Lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nasasaktan, pero ang pagpapatawad ang susi sa tunay na paghilom. Ikalawa, ang kahalagahan ng pamilya, sa duguman o sa puso. Sila ang ating sandalan, ang ating lakas, ang ating tahanan. At higit sa lahat, ang walang kupas na ganda ng pag-ibig, pag-ibig na kayang lampasan ang anumang pagsubok, pag-ibig na kayang maghintay, pag-ibig na kayang magpatawad, at pag-ibig na kayang bumuo muli ng mga nasirang pangarap. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may naiwan itong munting peklat sa inyong mga puso, isang peklat na magpapaalala sa inyo na kahit gaano kahirap ang buhay, laging may pag-asa. Laging may pag-ibig. At laging may dahilan para lumaban. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Nadine at Adri, inaanyayahan ko kayong ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kakilala. At sana, mag-iwan din kayo ng inyong mga saloobin, ng inyong mga paboritong eksena, o kahit anong komento na nais ninyong iparating. Ang inyong mga mensahe ay napakahalaga sa akin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal.